Unang-una ang tanong ko rito 'no, 54 tama ba? Nationwide, Mm. 54%, okay? So a small majority of Filipinos want an anti-political dynasty law passed. Is this surprising? Kasi I was thinking, matindi yung pressure ngayon for a political dynasty law to be passed. Pero bakit Mm. 54% lang? Well, siguro kung titignan natin kasi dati meron kaming tanong, Christian, kung sumasang-ayon ba sila, hindi sumasang-ayon sa isang pangungusap na sila'y boboto sa isang kandidato na may kamag-anak na tumatakbo o Mm. nakaupo sa politika. Do'n hati ang Pilipino, Nung tinatanong namin do'n, medyo divided ang mga Pilipino. One-third nagsasabing hindi sila boboto, one-third nagsasabing boboto, one-third hindi masabi kung boboto o hindi. So medyo maganda na rin 'tong resulta na ito 'no. Although small majority ang sumasang-ayon na dapat ipasa ang batas na nagbabawal na sa political dynasty. Ang hindi lang natin alam ano kakalabas ang batas 'no. But, magandang starting point 'yan 'no, kasi majority na, mas mahirap yung less than majority, 'di ba? Nagkaroon ba kayo before ng previous survey na ganitong-ganito rin yung tanong? Hindi. Iba yung tanong nun, Basically, that was a question that we asked, prior to an election, whether they agree or disagree that they will vote for a candidate who belongs to a political family running in the upcoming elections. Uh, as I said, don't divide ng Filipino. So this is the first Mm. time that we asked whether they will support a law immediately support or that Congress should immediately pass a law banning political dynasties, whether they agree or disagree with this statement. Okay, yun dito naman sa tanong ninyo 'no, Congress should immediately pass a law banning political dynasties, whether agree or disagree. Pero Mm. nagsabi na cannot say if, yung mga undecided 'no, 27%. What do you make of that? Medyo malaki yata yun, Puwede nating basahin 'yan ng positibo at negatibo. Maaaring yung iba nag-aalangan, hindi nila masasabi na gagawin ng Kongreso 'yan, 'di ba? You can read it that way, Christian, na ang iba maaaring hindi naniniwala na papasa kaagad ng Kongreso. Ang iba maaaring naghihintay, titignan kung anong bersyon ng batas ang ilulunsad sa, kapulungan ng mga kinatawan o sa Senado. Pero yung ambivalence na 'yan, I always say, yung ambivalence, yung indecision is a good thing because it means that you can still convince the people. They do not disagree. So starting point 'yan ng mobilization. Puwede rin bang ano yan Prof, parang ang pagbasa diyan ay hindi pa gano'n kasapat yung kanilang kaalaman doon sa epekto ng yung masasamang epekto ng political dynasties, kaya hindi pa sila decided? Yan, puwedeng sabihin gano'n, hindi sapat ang kanyang kaalaman tungkol sa naging epekto o ng mga political dynasty. Ang medyo makikita din natin dito, yung level ng indecision medyo mas mababa sa ibang lugar kung ikukumpara natin doon sa isang lugar 'no, Mindanao. Yeah, Mindanao. Doon talagang hati, 'di ba? Hati ang sumasang-ayon, ang hindi masabi kung sumasang-ayon, hindi sumasang-ayon, at ang hindi sumasang-ayon sa panukala na, sa, pangungusap na dapat ipasa kaagad ng Kongreso ang batas laban sa political dynasties. Nabanggit niyo Prof yung ano, yung lumabas na resulta sa Mindanao. Basahin natin 'no, medyo interesting ito. Yung nag-agree doon sa statement na Congress should immediately pass a law banning political dynasties, 34%. Yung Mm. nagsabi na hindi namin masabi, 38%, mas malaki. At yung nag-disagree, 27%. Pero dun sa agreement 'no, medyo interesting 'no. 34% yung nagsabi agree sila. Pero sa NCR 69%, balance of Luzon 59, tapos sa Visayas 59 din. Ano yung Mm. possible explanation kung bakit ganun yung pagtingin ng mga nasa Mindanao? Well, maraming maaaring pagpapaliwanag 'no. One of the things that I can say essentially is that I think the data supports it. There's a larger concentration of political dynasties in Mindanao. Mas marami ang political dynasty sa Mindanao kung ihahambing natin sa mga lugar sa Visayas at Luzon. Ah, Siguro babalikan ko yung datos na 'no, but that's one thing that I can recall. So kung gayon ay hindi nila masabi kung yung agreement at yung ambivalence, lalo na yung ambivalence, hindi na matantya kung gusto nilang palitan yung nakaluklok sa kanilang mga lugar na yung governor, yung congressman ay magkamag-anak
o maging yung mayor, 'no. Ah, so maaaring yun ang isang dahilan, 'no, yung concentration ng mga political dynasty sa area na hindi natin makikakaila ay medyo may pakinabang, yung halang yung pakinabang nila ay mas maliit kaysa doon sa kanilang hindi nakukuha o kanilang ganansya na maaaring sabi mo nga hindi hindi nalilinaw sa kanila na maaari pa marami pang mangyari kung mababago ang namumuno sa kanilang lugar. Iniisip ko rito Prof ano 'no, kasi itong survey na ito puwedeng gamitin to basically inspire further action in terms of putting more, greater public pressure sa ating mga legislators, Yep, to come up once and for all with an honest to goodness, anti-political dynasty law, as required by the Constitution. Pero on the other hand, kasi puwede rin 'to gamitin for propaganda purposes yung mga legislators dun sa lugar kung saan lumalabas, eh, medyo ambivalent nga yung mga tao, eh, hati kami, 'di ba? Puwede bang mm. sabihin, "Teka ba't yung pinipilit yung anti-political dynasty law? Oh, eh, dito sa lugar namin ayaw ng mga tao, eh." 'Di ba? Oo, Puwedeng oo. gamitin, eh. Pero hindi naman gano'n katindi yung kanilang pagtanggi, 'no? 'Pag tinignan mo 'pag dinistribute mo yung agreement at disagreement, yung pinaka-intense na agreement yung very much agree at saka yung very much disagree. Hindi naman gano'n kalakihan, eh. Ibig sabihin, kung mobilisasyon at, impormasyon ang mobilisasyon kinakailangan, palagay ko ang challenge sa mga nagtutulak ng political dynasty at lalo na dun sa magpe-pressure sa mga mambabatas ay ipaliwanag mabuti kung ano yung pakinabang, ano yung lawak ng batas na ito, at ano magiging pakinabang nito para sa mga mamamayan. Yun pala yung sa socio-economic class 'no, sa class C, Mm. 42% yung agree, sa D 57, tapos yung sa E 47. What explains this? Wala namang ano, it's within the margin of error across the socioeconomic classes. Mm, So, hindi gano'n kalaki yung Class C and Class E, ang instructive talaga yung Class D. But if you look at hmm, yung 43%, it's within the margin of error relative to what we have at the national level. okey. So, wala masyadong variance, Hindi big deal 'to yung pagkakaiba. within the statistical margin of error. So, when you talk about this anti-political dynasty, uh, law, okay? So what do you think of the chances, given the current sentiment of the people, based on the survey? And number two, the push from Malacanang. I think yung chances are high, if you look at the numbers that although it's a small majority, sapat na 'yan para magmobilisa ka 'no, ng suporta, para sa, isang batas. Ang tanong na lang diyan, anong yung lawak, yung sakop ng magiging batas 'no, kasi iba't iba, eh. I think 16 na yata yung panukala sa, mababang kapulungan, parang 7 na dun sa Senado. At ang range nun ay between second degree to fourth degree of Fourth. consanguinity and affinity, o yung tinatawag na jurisdiction 'no. So yun nga ang tanong diyan ay anong uri ng batas ang mapapasa ng Kongreso kaagad. But to me this is a good sign, as I said, maaari 'tong gamitin na ng mga grupo sa civil society na i-pressure yung congressmen 'no. Kasi makikita natin, eh, except for Mindanao, sizable majorities in NCR, Nabalan of Luzon, and in Visayas. 59%, eh. Hindi man maliit yung majority sa ibang lugar, nahila lang pababa ng ambivalence yung pagkakahati sa Mindanao. Tsaka given the results sa Mindanao, puwede siyang gawing ano, eh, parang focus, in Yeah, terms of providing more information. Although I know that's very, very difficult 'no, especially kung mm, kakausapin natin yung mga kababayan natin na talagang direkta nakikinabang doon sa political patronage coming from these political dynasties, that they don't actually care, kung mm. pare-pareho apelyido niyan. Kasi sa kanila brand na yan, eh, hindi ba? Oo, yun. Yung sa ibang lugar nga sa Mindanao, eh, yung mga pamilya nagmumuno dun, mas 'pag natagalan na kasi Christian, eh, dun sa mga lugar na yun. Tatandaan mo sa ibang area sa BARM, eh, nadagdagan ng mga LGU para 'di ba, bigay dun sa mga kamag-anak nila, 'di ba? So, mas mahirap maipaliwanag pero hindi maimposible na maisulong. Kasi mismo yung BARM, 'di ba, ang kanilang election code meron ng prohibition sa Anti-political political dynasty. dynasty. So, siguro yun, sa BARM medyo mas madali, sa ibang area medyo mas mahirap.
Pero kung talagang ang presidenteng sincero na ipasa ang batas, eh, siguro mapapagalaw rin niya yung kamay, at kaisipan ng mga mambabatas na eventually boboto dito sa political dynasty ban. I remember nung nagpunta ako sa Davao before one election, tinanong ko yung random people in the streets. So, sabi ko, "Sino po maboboto niyo for mayor?" Ano si ano po, sabi niya, "Sino bang tatakbo? Si Sara?" Sige po, basta Duterte po boboto namin." Hindi kandidato si Sara Duterte 'no. 'Di Oo, ba parang nagkaroon ako ng parang gano'ng ano, parang anecdotal realization based on my conversations na sila they look for the brand 'no. Basta Duterte yeah, yan, kahit sino yung tatakbo, yan iboboto namin. So yeah. yung mga gano'n, papaano ba nababasag yun para mas kilalanin yung ibang possible alternatives? Well, ang maaari lang makabasag dun talaga ay kung maipapasa itong batas ng political dynasty 'no. Kasi ang hirap basagin nun, eh, may mga sumubok na diyan, 'di ba, si Mags Maglana sumubok na sa isang distrito. Oo. Napakahirap, eh. So ang sa akin, eh, parang yung structure itself, yung electoral rules are the ones that define yung outcome, eh. Mm, Ngayon kung pagpapatibay na natin yung constitutional provision ng ban ng political dynasty, eh, malilimitahan ngayon yung dami ng mga isang miyembro ng pamilya na maaaring tumakbo sa mga elective position. Pero para maiba mo yung isip, hindi lang sa Davao City 'no. Sabi ko nga sa ibang lugar sa Mindanao, eh, yung governor, yung congressman, yung mayor ng isang pinakamalaking lungsod ay pare-pareho apelyido. So, mm, hindi natin well, may malaking tulong 'yun para dun sa pamilya para mapakita na meron silang naibibigay sa probinsya. Pero hindi 'yun ang dapat na nananaig sa ating politika. Maaari lang mm. mabago 'yun kung magsasabatas tayo ng itong ban on political dynasties.